Magbibigay ako ng panukalang batas na kayo dyan sa Bureau of Customs na kapag kayo napatunayan na involved dito sa smuggling, dapat kamata din kayo. Paano naman mawawala ang rebelde kung pinahihirapan naman natin yung magsasaka? Para tayo naglulukuhan sa bansa na ito. Busy ba kayo? Baka busy kayo. Para sa inyo itong sinasabi ko eh. Galing na po kami sa mga sunod-sunod na hearing, na pagdinig. Isa pong patungkol sa mga gun for hire na ang mga players ay mga dating militar at kakutsaba ang pulisya. Sumunod na hearing namin, droga na naghahalaga ng mahigit na 6 na bilyong piso na ang mga pasimuno ay mga law enforcement, mga PNP. Ngayon, hearing na naman namin patungkol sa smuggling. Mga mahal kong kababayan, saan na tayo patungo? Napakasakit pong isipin na uwi na tayo sa panahon na ang mga suspects natin at ang mga salarin ay yung nasa law enforcement. Mga kababayan, itong pinag-uusapan natin ngayon, smuggling, ibig sabihin nito, kabuhayan ng tao, kabuhayan ng magsasaka, bigas, asukal, sibuyas, tabako. Hindi ako naninigarilyo. Nung araw, malakas ako manigarilyo, pero pati sigarilyo. Nagbabayad naman ng tax itong mga ito, pero pinapapasok pa rin natin yung smuggling. Saan ba ho ako papunta? Dito po sa mga panukalang batas, gusto nating higpitan. Gusto nating may makulong. Alam nyo, ako ho ay nag-file ng bill. Una, para sa mga ex-military o sa mga tinatawag nating trained personnel na kapag pumasok sa pagiging gun for hire at magplano ng pagpatay sa tao, gusto ko na pong ibalik ang parusang kamatayan. Kami rin po ay nag-file uli ng bill para naman sa mga pulis sa PNP na papasok sa droga ay mabalik uli ang parusang kamatayan. Ngayon, sabi nga po ng ating, pwede pong makinig itong dalawang ito sa Bureau of Customs dahil para po sa inyo to. Excuse me, busy ba kayo? Baka busy kayo. Para sa inyo itong sinasabi ko eh. Pwede ba kayo makinig? Di ba sa Bureau of Customs kayo? Di ba kayo nahiya? Smuggling tong pinag-uusapan natin, makinig kayo. Magsasaka ang mga nahihirapan dito, kabuhayan ng mahihirap na tao. Agricultural country tayo. Sinatabi nating agricultural country tayo, pero nag-i-import tayo. Hindi ba nakakahiya yun? Law enforcement kayo. Pinamumugaran tayo ng smuggling. At hindi ako, sa tingin niyo ba, masaya ako na life imprisonment lang kayo? Magbibigay ako ng panukalang batas na kayo dyan sa Bureau of Customs na kapag kayo napatunayan na involved dito sa smuggling, dapat kamatayan din kayo.
Mga mahal kong kababayan, saan ba tayo papunta? Saan ba natin gusto pumunta? Kaya po sana, ang hiling ko po sa ating committee ng agrikultura, dito po sa panahon namin, kung hindi man namin kayang kalusin itong smuggling, sana po mabawasan. Dahil ang tinitingnan po natin dito ay yung mga magsasaka nating kababayan. Katunayan, ako po'y taga Nueva Ecija at ako din po ay taga Bicol. Hirap na po ang mga magsasaka. Ito po'y duktong-duktong ng problema. Merong tayong pag-uusap sa kapayapaan para mawala ang rebelde. Paano naman mawawala ang rebelde kung pinahihirapan naman natin yung magsasaka? Para tayo naglolokohan sa bansa na ito. Kaya po sana, mga mahal kong kababayan, magtulong-tulong po tayo rito sa usapin na ito. Sa anti-smuggling laws din natin, nararapat din siguro na we punish the facilitation of smuggling as acts of smuggling. Kung ginamit natin ang ating opisina para tulungan ang mga smuggler na nagpapabagsak ng ating agrikultura, tayo ay dapat ituring din na smuggler at dapat managot sa ilalim ng batas. I'm very eager to participate in this hearing and to contribute what I have learned in our sugar research to help craft this important piece of legislation. At ang aking panawagan na din siguro sa mga kinauukulan, yaman din lamang na nandito po kayo ngayon bilang mga resource persons, RA 10845 is still in force and can already be used to prosecute individuals and entities that import agricultural commodities without following the legal process. Sana po ay may masampulan naman na tayo. Meron po ba kayong datos kung gaano kalaki ang nawawala sa magsasaka? Dahil dito sa smuggling? Yeah, so far yung sa rice, nakita natin almost last year mga 10 billion. And yung sa pork and chicken, umabot din ng 6 to 7 bilyones. And yung sa sibuyas, almost 3 to 4 bilyones. So yun ang mga kinoncentrate lang namin, yung 4 commodities. And of course, malaki pa no, yung mga ibang commodities, pero ito yung na-concentrate natin na talagang pumapasok ng malaki. Kung pagsasama-samahin po, mga 30 bilyon, ganun po? Almost 30 billion, yeah. Opo. Sa fisheries naman po, Dr. Larry, sa inyo po, sa fisheries po, ganun din po, parehas po ba kayo ng... Sensya na po, pero hindi po ako from fisheries. I am from the Philippine Chamber of Commerce and Industry. Sorry PCCI po. Agriculture and Fishery Committee. Wala kang datos din doon? Hindi po. Meron po kasing iba't ibang mga committees ang PCCI. Okay. Isa po yung Agri and Fisheries. Sa, Pero wala pong... hindi ikaw sa fishery? hindi. Okay, pero sa agriculture ka rin? Apo. Sa inyo, wala ka bang datos doon? Sa ngayon po, wala po kaming eksakto. Ang tingin Pero parehas naman kayo. mas robust po yung datos ng SINAG. Pero nakasuporta ka naman sa kanila. Iisa kayong grupo. Related po kami. Okay. Sa palagay po ninyo, sino po ang dapat nating sisihin dito sa smuggling na ito? Ang tingin kasi natin, may kasabwat sa Bureau of Customs dahil hindi naman makakalabas ito kung walang kasama, no? So, yun ang nakikita natin. And dahil sila rin ang nagre-recommenda kung sinong prosecute, dumadaan sa kanila. So, may involvement talaga ang Bureau of Customs. For the past year kasi yung